Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron na namang fake news na mismo ang mga DDS vlogger ang gumawa. Ang sabi dito ng vlogger na i-raid naman daw uli. I-raid uli ang bahay ni Digong Duterte sa Davao. Kaya nagkagulo, pati mga supporters ay nandiyan nagbibigil. Pati si Pulong ay praning na rin. Napapraning sila dahil i-raid. Ano bang meron sa bahay na yan? At kung nire-raid pa yan ay dapat noon pa, di ba? At saka hindi naman basta-basta i-raid ang isang bahay kung walang search warrant. Kailangan may search warrant na na-issue ng korte, di ba? At kung mayroong search warrant ay mayroon talagang raid na mangyayari. Walang magagawa ang tao diyan. Kahit ang may-ari ng bahay, walang magagawa kapag may search warrant galing sa korte. Ngayon, bakit pangalawang beses na ito na sinasabing i-raid ang bahay? Parang pampagulo lang yata ito, baka nawaw mali na naman dahil lamang sa content ng mga vlogger na gusto nilang malaki ang views kaya gumagawa ng headlines. Anyway, narito ang ulat galing sa UNTV, atin panoorin. Ano ang sitwasyon ngayon dyan? May security forces nga bang dumating? Ani, may ilang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Sinabi nitong naka-document ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Ito ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Nalaman ng mga Davaoenyo ang umano'y surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. Ito, I'm very mad because why does it have to be like this? ito yung vlogger na nagpapasikat yata, gumagawa ng headline. Saan ba siya kumukuha ng impormasyon na yan? Ano na yan kumikita na yan. Nung nakaraang dalawang buwan, ay mayroong ding balita na ganyan na i-raid. Nagpa-raid lang pala yung PNP tapos i-raid. Ngayon, nakabalita lang na may bibisita daw dyan na itong membro ng mga armed forces ay napapraning gumagawa ng headline ito. Nakakahiya, palpakis walang raid na mangyayari, pustahan tayo. Ito, pakinggan natin tong kanyang mga sinasabi Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayan, nag-go live pala siya sa Facebook, no? Ginugulo niya lang ang Davao, Ginugulo niya ang mga supporters ni Digong. Dahil lamang sa kikita siya doon, Yung viral video na yun, kikita yun ng 30,000 to 50,000 pesos. Dahil sa pagla-live niya, nag-viral. At ito nga, umaksyon ang mga supporters nandyan sa bahay ni Digong Duterte nagbibigil. Kaya ang mali dito ay ginagago sila nitong vlogger na ito. Katarantaduhan yan, bakit ilalive mo walang sigurado Isip niya lang yun, praning din Pero ang ano talaga niyan, kung bakit nagla-live siya ay para kikita siya. Nakapag-isip siya na gagawa ako ngayon ng headline na i-raid ang bahay ni Digong. Saan siya kukuha ng informasyon na yan? Diba, membro ba siya ng itong agency ng gobyerno na nag-iispiya para sabihin niya na alam niya ang mangyayari? Hindi. Guni-guni niya lang, isip niya lang ito, imbento lang para mag-viral ang kanyang live. Nag-viral na nga, kaya nagkapera siya. 30 to 50,000 sa live lang na yun. Hanggang ngayon, ito'y kanina lang to umaga na balita na ating binigyan ng reaksyon. Balik tayo sa UNTV. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humihingi ng tulong sa mga tao. Aniya, ramdam niya ang takot sa pag-uusap nila sa planong pagsalakay sa kanilang mga bahay. Until Miss Kitty Duterte called, siya mismo ang nanawag sa head and we were all there listening.
So, ano siya na, the first thing that she said, I already left sa house. She's safe, but the houses will be searched. I think the house dun sa isang house and the other, and then we're here. But you know, alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her na, Kitty, I got you. Ayan, so kapag meron talagang mga tinatago, ay matatakot ka talaga na i-search ang bahay mo. Pero hindi basta-basta ma-search yan kung walang search warrant galing sa korte. Ang korte naman ay tumitingin muna yan kung dapat bigyan ng search warrant eh. Hindi pwedeng pasukin yan. Kaya yung mga iniisip nila na salakayin, pasukin, hindi mangyari yan. Kasi walang search warrant. Siyempre, mateknikal, masisira ang pangalan ng gobyerno dyan. Kaya ito'y imbento lamang, napaplaning na lamang. Itong vlogger na ito, siya yung nagla-live, kaya nagpanik ang mga supporters. Napaplaning na. Meron sigurong itinago kasi natatakot. At tumawag ka agad ng isang katirbang mga supporters para palibutan ng bahay. Wala namang magawa yung mga supporters kung talagang papasok ang kapulisan na may dalang search warrant. Katulad sa nangyari kay Kibuloy, di ba? Ang dami-daming doon, barikada. May nangyari ba? Wala. Kapag mayroong search warrant, wala talaga. Papasukin talaga yan. Pero hindi yan mangyari. Ito ay fake news lamang. Pustahan tayo. Isara ko itong channel ko kung mayroong raid na mangyayari mamaya. Kaya kung walang raid na mangyayari, naku, sampalin nyo yung bakla dyan na nagbabalita, live pa, fake news. Dapat masara yung kanyang channel nagpi-fake news. Hindi magla-live kung hindi sigurado. Yan ang dapat. Kasi fake news eh. Talagang fake news lahat ang mga itong mga DDS vlogger. Kahit fake news, nila-live pa kaya nagkagulo. Na-headline patuloy. Pero, one thing for sure, kumita ng 50,000 dahil lang sa live na ito, yung bakla kanina na nagsasalita. Okay, tapusin natin ang balitang ito, courtesy ng UNTV. Sa inilabas na pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte, kinukundina nito ang panghaharas ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Aniya 30 CIDG operatives at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. Ani, gaya ng ating nabanggit kanina, sinabi ni Congressman Paulo na nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan na sangkot. Sa huling bahagi ng kanyang naging pahayag, sinabi nitong alam nila kung saan pupunta ang pwersa at marami ang naghihintay. Ani, yan muna ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo dyan. Ayan, napapraning talaga. Wala namang pwersa na dumating dyan, mga investigador lang yun. Baka merong imbestigahan. Kung kasabihan nga, bato-bato sa langit, tamaan ay napapraning, di ba? Kasi kahit ano ang darating, kapag tingin mo ay may kasalanan ka, ay matatakot ka. Ganyan yan eh. Parang paranoid na, praning na nga. May dumating lang na mga bisita na nasa detection group, nag-i-espiya, ay natatakot na. Baka naman yung i-spy nila diyan, yung mga nagpapalusot ng backdoors, di ba? Yung sasakay sa mga bangka, speedboat papuntang Sabah, Malaysia, na mga wanted criminals kasi diyan dumadaan eh. Pero dahil may tinatago yata ito sila Pulong, kaya matatakot sila kapag may ganyang mga bisita. Baka matiktikan kung ano mang yung tinatago nila eh. Kung magtatago kayo, advice ko lang, gumawa kayo ng ibang pagtataguan nyo na lugar. Gawa kayo ng malaking underground bunker kagaya ni Kibuloy at doon nyo itatago yung itatago nyo. Huwag sa bahay nyo kasi search talaga yan. Di ba? Use naman your kukuti. Gamitin nyo naman ang common sense nyo. Huwag kayong magtago ng makakasira sa inyo sa bahay nyo. Ang dami nyong kalupaan eh. Doon kayo sa bundok. Paggawa kayo ng mga bunker, doon nyo itago. Para wala nang makikita kapag merong magsisearch sa inyong bahay. Okay, so ito lang. Hanggang dito na lamang tayo mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paki-comment sa inyong saloobin. Ito ba'y totoong raid o gawa-gawa lamang na fake news? Bago pa lamang nakabisita ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking mga followers, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!